Mga kababayan, breaking news. Usap-usapan ngayon sa buong bansa. May sakit daw si Bongbong Marcos. Naku po, ang lupit niya na. Sabi sa mga balibalita tsaka sa mga kwento-kwentuhan sa kanto, may stage 4 cancer daw si Bongbong Marcos. Pero alam mo, imbes na malinaw ang publiko, o malinawan ang publiko at linawin na Malacanang, nagsampa ng kaso ang Malacanang Palace laban sa mga nagpapakalat ng balita. Dapat sana sinagot. Pero teka lang kung hindi totoo, bakit hindi na lang humarap ang Pangulo, magpa-press con, o di kaya ay tugunan at lumabas sa publiko at tugunan ang mga katanungan. Naglabas nga ng video, pero ang tanong, bago ba talaga yun? Kasi yung nilabas na video, alam nyo, nako, meron na buhay mapanguli. Bago ba talaga yun o recycle na footage lang? At dito papasok ang mas malalim na usapan. Hindi lang ito chismis, hindi lang ito politika. Ito'y karapatan ng bawat Pilipino at ito'y nasa saligang batas natin. Nakarapatan nating malaman kung buhay pa ang Pangulo o hindi. Dahil ayon sa ating saligang batas, may obligasyon ng Pangulo na ipaalam sa taong bayan kung siya ay physically at mentally fit to lead. Kaya ang tanong ngayon ng bayan, ano ba talaga ang totoong kalagayan ng Pangulo? Bakit tila may tinatago? At sino nagsasabi ng totoo? Ang gobyerno o kumakalat na balita? Mga banateros, huwag kayong aalis dahil yan ang pag-uusapan natin sa buong video na ito. At kayo na mag-conclude kung ito ba'y totoo, ito ba'y tama o hindi. Dahil sa vlog na ito, hihimayin natin ng buong kwento, batas, at ang mga tanong na ayaw sagutin. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka iba na ang tingin mo pagkatapos nito. Naku po, patay tayo nito. Ayan na, matindi to. Matindi ho itong usapan natin mga kababayan. Kaya dyan lang kayo at pakinggan ang buong mga pangyayari dahil ngayon po talaga, may kumakalat to, di ba? Tinanong ng may mga ilang nagsasabi na meron daw stage 4 cancer si BBM. Meron nagpalabas ng balita, kesyo tinanong ko nga yan sa aking social media. May mga nagkomento na may mga nurse daw na nagkwento, bla 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 bla, ganyan-ganyan. Ako po kasi, uulitin ko po, ako po ay pagdating mo sa mga issue sa lipunan, hindi po ako yung basta-bastang nagpapaniwala agad-agad. Dahil gusto kong siguraduhin na bago ko po i-vlog ito'y hindi fake news. Pangalawa, bago ko talaga to sabihin sa inyo, may verified facts. Actually, ang dami nang tumatawag sa akin at nagtatanong, totoo ba napatay na si Marcos? Sabi ko nga sa inyo, kayo na hong humusga. Kayo na hong humusga at ibibigay ko lamang sa inyo yung balita. Dahil sa aking pananaw, simpleng-simple lang naman po ito. Ang tagal nang hinahanap, bakit hindi man lang magpakita? Yun ang tanong dyan Kasi, kung maalala ninyo, di ba? Si Pangulong Duterte nga matulog lang ng isang araw at medyo late lang siya lumabas. Yung mga pink tae, tsaka yung mga dilawang tae, tsaka mga pink lawan, hashtag ng asa ng Pangulo. Pero ngayon, grabe nakakabingi ang kanilang katahimikan pagdating sa issue na to. Walang nag-hashtag na asa ng Pangulo. Ilang araw na ho itong hindi lumalabas sa publiko. Pero itong mga pink tae, hindi ho nag-hashtag. Magtataka ka talaga no? Yung dating sobrang hater ni Marcos na mga pink lawan, ngayon ay tila sobrang tahimik. Nakakabingi ang kanilang katahimikan. Lalong-lalo na yung mga pangit nilang mga commentator at saka mga political analyst, di ba? Yung mahilig sa, alam mo na, analyst, di ba? Yung mga komblo. Alam mo na ibig sabihin ng mga komblo. O yung mga hindi nakakaalam niyan, tanong nyo na lang sa katabi nyo ngayon. Ano ba ibig sabihin ng komblo? Bibigyan ko kayo ng clue. Hindi, totoo po ang tahimik ho nila. Kasi ngayon, talaga namang matindi yung mga naglalabas ang mga bali-balita, di ba?
Ewan ko nga, sabi nga nung iba, bakit naman ganun? Bakit hindi magpalabas man lang ng simpleng, kahit nga hindi press con, kasi alam mo naman si Marcos, takot yan sa tanungan eh. Noon pa lang takot na yan eh. Di ba? Totoo naman eh. Noon pa lang, takot na po sa tanungan niya si Marcos eh. Kaya ipapakita na ito. Tapos biglang naglabas sila ng balita. Ito yung balita na to. Ito, yan. Papakita ko sa inyo. Di ba? Ang lupit niyang balita na yan. Kesyo, papakita ko. Yan. Maayos nga ang lagay ng Ay, Pangulo. sorry, nag-echo. Mali-mali ang napindot ko. Ayan. Ang oath-taking o panunumpa sa mga BCR Ito. sa Malacanang Ayan. ngayong hapon. Payo pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Ayan. Di ba? Pero may napansin kayo. Ay, eto kasi, hindi ko alam kung ito'y sinasadya ba ng balitang ito, itong DCWB o GMA. Sinasadya ba nilang gumamit ng lumang video? O baka naman inutos sa kanila na maglabas ng lumang video? O baka naman ito ang ibinigay sa kanila ng Malacanang na video? Hindi natin alam eh. Kasi, ayan file videos. Si Pangulong Bongbong. So, ibig sabihin, ito'y malamang sa malamang luma. Di ba? Malamang sa malamang luma na ho ito. Kasi, file videos ho nila yan. Malinaw naman na nakasulat dyan. DINI Palace Press Officer, President mataba pa si Marcos. PCO Ngayon, Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan niya, pangungunahan pa ng punong ehekutibo ang oath-taking o ayan sino yun? Si Enrile at saka si Bersamin. So alam naman natin, ayan si Enrile, na alam naman natin, wala na sa mundong ito. o panunumpa. At si Bersamin ba yun? Alam natin, nag-resign. So mukha talagang file video ito. Linawin natin ha. Ito po ay file video. Bakit? Yun nga yung tanong dito eh. Bakit maglalabas ng file video at walang recent video? 'Di ba? Kung may event. Kasi kung maaalala ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, at saka actually yun naman dato ng RTBM. Sinasabi kasi ni Claire Castro dito, may mga event daw si Marcos. Bakit walang video? Imposibleng walang video. Kasi yan ang mandato ng RTBM, bumuntot sa presidente at mag-video. Ang dali-daling maglabas ng video pero hindi kayo naglalabas ng video. Ngayon, sasabihin ninyo, bakit nyo ba kasi hinahanap? Anak kayo ng wewe. Karapatan namin bilang mga Pilipino na hanapin ng presidente, lalo na sa panahon ngayon na kung saan pumapalo ng lintik na lintik sa kataasan ang presyo ng gasolina. Sobrang taas eh. Lalong-lalo na yung diesel. Nagpagas ako kahapon. Parang nung tinitingnan ko yung pumapatak ang presyo, sabi ko, pambira, pwede ba itigil mo na? Ititigil ko na sa 3,000 kasi naalala ko pa ito noon. 3,000, medyo full tank na yun eh. Siguro mga 3,200, 3,500 full tank na. Ngayon, pag tinigil mo yun, wala pang 1/2. Hindi ako nagbibiro Hindi ako nagbibiro. Wala pang 1/2 yung na ng 3,000. Yun yung 5,000, naku po. Kaya sabi ko, bakit natin kailangan hanapin si Bongbong Marcos? Kasi siya ang presidente ngayon. Maraming pwedeng gawin para bumaba ang krudo. Pero nga tayo sa isang presidenteng walang ginagawa at walang ipinapakita. Hindi nga natin alam kung buhay pa eh. Again ako po, maingat po ako dito kasi first of all, I do not wish that this president will die. Ako talaga honestly, ayokong mamatay si Marcos. Gusto ko magdusa siya sa mga kawalang niyang ginawa sa bayan natin. Kaya ayoko siyang matigok. Honestly ako ayokong matigok. Gusto ko pagdusahan niya ito. Gusto ko mabulok sa kulungan. Yan ang gusto ko mangyari sa kanya. Dahil kitang-kita naman natin yung kapabayaan na ginagawa niya sa bayan natin.
Maaaring nagsasabi dyan, wala naman siyang kinalaman doon sa korupsyon. That is still, ewan ko, para sa akin, hindi ko masasabing yun, legit yun, na wala siyang kinalaman. Pero gayon pa man, sabihin na natin, wala talaga siyang kinalaman. Sabihin na natin, pero meron siyang pananagutan. Siya ang presidente. So kung mga nangyayaring korupsyon, alam naman natin, yung flood control, ang lupit na korupsyon nito. Na-interview natin si Tiangco. Na-corner nga natin si Tiangco dun eh. Kasi kung alam na pala ng presidente nung nag-meeting daw silang tatlo, bakit tila wala siyang ginagawa? Bakit di niya pinigilan? Di ba? Tinorner natin yun eh. Yun yung gusto nating itanong mula noon pa sa kanya. At naitanong natin, di ba, hindi niya hirap na hirap siyang iligtas yung kanyang pinsan? Di ba? Ngayon natin kailangan na madinig ang plano ni Marcos bilang presidente. Wala ho siya eh. Nawawala ho siya. Tapos maglalabas ng ganitong video? Alcalde, sa Malacanang ngayong hapon, payo pa niya sa mga... Ito ba'y pananadyang paglabas ng video na luma? O baka naman ito'y utos na Malacanang? O baka naman itong binigay na Malacanang? Hindi natin alam. Pero gayon pa man, masasabi ba nating may kuntsabahang nagaganap between the media? Kasi imagine niyo lang to, panahon ni Pangulong Duterte. Ganito katagal mawala si Pangulong Duterte. Pustahan tayo, mga putang inang media, kaliwat kanan ng batikos, di ba? Pero bakit ngayon? Tila hindi sila bumabatikos. Bakit hindi nila hinahanap? Dahil ba sa maletang sinasabi ng mga ex-soldier natin? Dahil ba sa maleta na yon? Hindi natin masabi, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap